Hindi nila ikinasikat pero ikinayaman naman, yun lang. Maaaring hindi sila maging senador, maaaring hindi sila matanggal sa pagiging hanggang congressman lang sila o maaaring matalo pa sila. Marami po diyan imbes na ikasikat nila, kinasaran pa sila, eh, at malamang matalo ngayong eleksyon, 'di ba? So, maaaring ikatalo pa nila, pero tama 'yun 'no, yung sinabi ng isa nating, viewer na baka naman ikinayaman. May engineering degree ba si BBM? Wala po. Boss Buds, yung mga nang-hold up sa isang pawn shop sa Davao, Boss Buds, inutusan lang pala para siraan ang Davao. Umamin na kasi yung, nahuli, binalita sa DXDC. O, kita niyo na. Tsaka alam niyo po, kung sinisiraan niyo po yung Davao sa mga taga Davao, hindi niyo po masisiraan. Masisiraan niyo yung Davao City sa mga taga ibang lugar na hindi taga Davao. Eh, ano naman silbi nun, 'di ba? Hindi niyo po masisiraan yung Davao sa Mindanao. Kung po kilala po nila yung Davao. Siyempre tayong yung mga taga Metro Manila, yung mga taga ibang lugar, eh, hindi nakarating sa Davao mapaniwalain. Pero naranasan po nila yung Duterte presidency. Iyon yung pinakamalaking pagkakamali ninyo, 'di ba? Yung mga dilawan nga hindi nagawang pabagsakin si Pangulong Duterte, 'no? Nung height pa nung nagko-conduct siya ng mga war on drugs na 'yan. Takang-taka nga ako, eh, 'no, nagpauso si Claire na most corrupt daw si Tatay Digong. Inungkat niya yung walang kakuwenta-kuwentang grupo, yung walang kumikilala sa buong mundo. Hindi naman po ICC level 'yan o ano man, 'no, grupong binubuo ng kung sino-sino lang. Ano ng balita sa barberong kinasuhan? Barberong kinasuhan, ah, parang okey naman sa kanya. Meron siyang sinabi na hindi ko nakuha yung kung anong meaning, eh, na guilty ba yung mga yung mga nagsampa sa kanya ng reklamo, guilty ba sila 'pag sinabihan sila sa salitang narko? Ang tindi. Dinemanda ka nga dahil dun sa salita mong narko, eh. Sasabihin mo guilty pa. Kung guilty sila mananahimik na lang yang mga yan, eh, ang tatapang nga, eh. Kasi gusto nilang linisin yung pangalan nila, 'di ba? Iba yung pagkaintindi pala niya sa pagrereklamo, eh. Guilty pala 'pag nagreklamo. 'Di ba kayo panay reklamo niyo, ibig ba sabihin guilty kayo? Eh, ayaw sa'yo yan. 'Pag nagreklamo ka pala guilty. Ibang klase talaga 'to si paring Ace, eh. Lapit mo nga yung ulo mo paring Ace at aayusin lang natin yung 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 patilya. Sila lang ang nagrereklamo. Alam niyo po, ngayon lang ako nakarinig na hindi naman po tayo diktatorya. Bakit niyo po ire-regulate? Sino po ire-regulate ninyo, 'no? Audience na lang sila after election, Boss Badong. Marami, 'di ba? Maraming kinainasan sila. Yun po yung sinasabi natin. Yun po yung impact. Maaaring may makalusot pa rin pero sabi ko nga, 'pag ang mga Duterte supporters bumoto talaga ng mga Duterte, yung in-straight nila, hindi talaga mananalo yan, eh. Umaasa lang sila rin sa mga Duterte votes, eh. Nawili yan sila Tito Soto, sila ah, Lacson, yang mga yan. Nawili sila na iboboto pa rin sila ng mga Duterte. Alam niyo po, tigilan niyo na po yung kaboboto sa mga hindi kumampi kay Duterte. Kasi, 'di ba? Alam po nila, wag niyo sabihin na independent naman kami, hindi naman independent. Sinuportahan niyo si BBM, boss, kailangan natin maraming wheelchair. Hindi na uso yung wheelchair. Panahon lang nila
Panahon lang nila Gloria ang wheelchair na yan. Kumusta na ICC nila, Boss Buds? Alam niyo po, nakita niyo po si ano, 'di ba? Iba po yung si Donald Trump, eh. Kaya mahirap po yang mga ICC na yan. Hindi po kayo lulusot kay El Donado Trump. Ganun baga sila, Sir Buds, kay BP Sara, pati mga abogado ni BP Sara. Pinakikialaman nila, pero pag sila ayaw pakialaman, gusto nila sila lang ang magbubuli, pero pag ganyan sila umiiyak naman. Alam mo, famous TikTok. Yun kay ano yan, no? Kaso ni POA. Kasi gusto nilang mag-testify si POA laban kay BP Sara, eh. 'Di ba? Ngayon, umaangal sila, bakit hindi na nila makukuha ang testigo, bawas testigo nila. Kaya titignan natin kung ano pa maititestigo ng mga 'to, eh. Siyempre hindi po puwedeng magtumistigo si POA, 'di ba? Kasi abogado siya. Si Chua magpahinga daw sa politika kasi kulelat sa survey at alam niyang di na siya mananalo. Talaga nagsabi na magpapahinga? Hindi ko po alam, eh. Boss, puwede palang hindi sumagot ang Senado sa Supreme Court? Hindi naman po. Nagsabi po sila na kung puwede silang hindi sumagot. Nagpapaalam po. Hindi po puwedeng hindi sila sasagot. Sa Wanchay, Southern is mula ba sa Wanchay, lakad na lang? Kulelat survey sa Team Suka, sa SWS at Pulse Asia. Pwede naman yun sa survey kasi sikat sila, eh, di ba? Tsaka tignan nyo naman po kung depende po kung sino yung sinasurvey nila. Ang maganda po rito sa Team Suka, live po yung mga vlogger nagsasurvey. Bakit po yung nakikita nyong survey? Etong ganti kong tanong, bakit pag yung mga survey, no, na malalaki yung bilang, pasok yung mga Duterte, katulad nung isa, yung merong pa-survey, yung kalimutan ko na kung anong pangalan nun. Kaya nga, kasi hindi naman Duterte yun. Bakit pag yung mga live yung survey, yung nakikita nyo yung may tinatanong, nangunguna yung mga Duterte? Bakit pagdating sa mga survey nila, halos walang pumapasok? Di ba? Doon kayo magtaka. Bakit ang lalaki ng mga rally ng Duterte kumpara sa admin pro BBM senatoriables? Tapos pagdating sa survey, lamang sila. Kaya nga po, wag kayong padala. Pwedeng ano yan, eh, conditioning, di ba? Kinokondisyon yung utak natin na mananalo sila, mananalo. Alam niyo naman mga Pilipino, mahilig bumoto ng panalunin. Ngayon, baguhin po natin, no? Sabi ko nga, kaya lang naman mananalo yung mga yan kasi iboboto natin, wag natin iboto. Tayo lang naman magpapanalo dyan sa mga yan. Magpakalye survey ka na, di ba malakas ngagba mo? O yan po, Dehin Goli, yan. Yan po ang payo namin, no? Bakit kaya hindi, dati po sila'y mahilig marami po dyan sa mga BBM vloggers. Nakilala po yan sa mga kalye survey, di ba? Bakit hindi kayo magpakalye survey ngayon? Nang makita ninyo yung ano. Nang makita po ninyo kung sino po yung tunay na iboboto ng mga tao. Ayaw nila, di ba? Kasi mahalata sila, eh. Magpakalye survey kayo ng ng live. Makitatay ang anak mo. Sir Bats, makitatay ang anak mo. Hindi naman. Ako lang yung narito, eh. Ano kasi to, flight attendant, tapos ang dami niya napupuntahan na lugar. Etong Hong Kong, hindi niya pa nabababaan to. Ibig sabihin, marami na siya napuntahan na lugar.
pabalik-balik siya sa Hong Kong hanggang airport lang. Sa Iloilo boss mas marami pa. In fairness mga kandidato sa Team Suka, senatorial magagaling, correct. Puwedeng mangyari yung sinasabi ni Attorney Respicio. Kung makikinig kayo kay Respicio 'di mangyayari talaga yun. Alam niyo po, bakit po kayo papayag na madaya, 'di ba? Kung kayo po politiko. Tayo po mahihina tayo sa computer, hindi natin maiisip 'yan, eh. Si Respicio po ba ang pinakamagaling na sa computer? Marami pong magaling sa computer kaya puwede ka ring mag-hire ng magaling para hindi ka madaya. Ayan lang po 'yun. Kasi kung madadaya ka, matagal na po, nung araw pa po si Bonifacio nga nadaya, eh. Kaya natalo sa eleksyon, eh. Hindi niya lang alam, nadala siya sa emosyon, eh. Naso ki kasama ang Senado sa kinasuhan kaya pinayagan silang pinayagan na ba agad na hindi sila sumagot? O kung pinayagan na pala ng Supreme Court, eh, pasensya na kayo hindi lang ako makatutok masyado sa ayun na nga dahil, namasyal lang. Pero sa mga susunod kahit na pupunta ako sa ibang lugar, siyempre 'di ba, siyempre ito kasi sa Disneyland, kinakailangan niyo ng attention din 'no, dahil paano paano ka man nanonood ka ng, Lion King, nanonood ka nung mahilig kami nanood lang kami na nanood, eh, mga palabas dun. Sinakyan namin yung tasa, tsaka yung kaya nga mag-boat stay tayo para mag-landslide mahirapan sila mandaya. Boss Buds, engineer naman ngayon ang role ni Marcos, nagpahinga bilang campaign manager ng Team Sinusuka. Insert ko lang boss, may party list ba ang mga vlogger? Mas maganda sana kung meron para susunod mas tumibay ang pundasyon ng mga vlogger tsaka mas may dinig o power kayong magpahayag sa aming mga nakikinig. Meron sigurong mga vlogger na nagpangalan ng Vloggers Party List pero wala po akong kilala ng mga sikat na vlogger na tumatakbo ng party list. Meron tayong kilalang vlogger na tumatakbo na congressman, si Diwata at saka vlogger yung Manila, Models of Manila. Kaya nga tumakbo para sumikat. Kaya ba nagbunot ng itak si Bonifacio dahil nadaya? Mahabang kwento 'yan, eh. Ah, parang una mga tumat yung karami mahabang kwento po yung, Tenejeros Convention. Kaya talagang ano 'yan, basta yung gano'n, nagkaroon ng mga ano ron, eh, nagkaroon ng mga bintangan na itatakbo ni Bonifacio yung pera ng rebolusyon, parang mga gano'n 'yan. May black propaganda do'n na naganap. Tapos lugi talaga si Bonifacio kasi mga ano 'yun, eh, yung mga bumoto hindi naman po botante lahat ng tao nun, eh. Convention lang po 'yun, eh. Yung mga parang kumbaga ngayon mga, congressman nagre-represent po ng mga iba't ibang lalawigan, iba't ibang probinsya. Pero may sinabi diyang historiador na si ano na ngang pangalan ng istorya na 'yun, na si Bonifacio yung Cavite votes. Siyempre kinakailangan nating, malalimang pagsusuri diyan. Kaya 'wag na muna natin talakayin sa madaling salita. Pero marami po nagsabi na nagkaroon ng dugaan diyan. Tanong niyo na lang po sa inyong mga historians, 'yan. Wala tayo sa mood maghimay-himay ng kasaysayan, eh. Pagod, sibado.